Sinasabi pa nga po, kabit lang ang malakas. Sabi? Yes po. Kasi ano mo magtrabaho? Kasi tamad ka. Oh, yung asawa ko po mismo na nag-send sa akin na yung picture po nila tapos yung pag-uusap na tayong dalawa lang dito sa motel. Ano kayang ginagawa natin dito? Nag-uusap lang. Ha ha ha. Yung kabit na matapang na nagtag sa legal. Ay, Siya mismo nag-send sa'yo? Ba't Yes niya isa-send sa'yo yun? ano kasing pinaggagawa mo? Ba't nang lalaki ka? Yun ang pinupunto ko ngayon. Kung sana wala kang lalaking ganyan, pamutil-mutil pa kayo, sana wala tong gulo na to. Di ako dito aabot. Tumatawag po yan sa akin nung nakalimutan ko na po kung anong month yun. Hindi ko po nasagot yung tawag niya kasi may ginawag-gawa po ako sa bahay. Then, nalaman ko po na makikipaghiwalay na po pala siya sa akin. Okay, Kasi- teka lang sir ha. Una po sa lahat, no? Kayo po ay kasal. Yes po. Opo. Tapos biglang, sabi mo, makikipaghiwalay na pala sa'yo. Opo, nagagalit po siya kasi noon, di niya po ako pinapagtrabaho kasi baka daw po mapabayaan ko yung mga bata. Then, nung nakipaghiwalay po yan sa akin, nung June 26 po ata yun, last year po. Tapos, ako po, pumasok po ako ng isang trabaho sa Shopee, sa rider po, para po makatulong naman po ako sa kanya. Okay. Nung nag 1 month po ako sa Shopee, may award po ako noon. May nakuha po ang bigas, certificate na Rider of the Month. Pinakita ko po yun sa kanya. At ang sabi niya sa akin, hindi ko daw yan magagamit at hindi na siya makikipagbalikan sa akin. Bakit daw siya nakipaghiwalay sa'yo? Ayun nga po, sir, ang tanong ko sa kanya. Na-open ko po yung Gmail account ko. Nakita ko lahat ng conversation nung asawa nitong si Jeffrey, nakachat na pala yung asawa ko. Bakit? Yung pag-uusap ba nila? Ano ba yung nature ng kanilang pag-uusap? May tawagan na ba sila? Yes po. Daddy, Anong mommy. tawagan? Daddy, mommy. Daddy, mommy. Yes po. Kinonfront mo siya doon. Yes po. At Saan pa niya nakilala to? sa TikTok. Yan po ay nakita nyo sa messages nung si Mrs. ay nasa abroad. Yes po. Sabi nyo kanina, parang uuwi etong si Mrs. Alam mo ba kung nakapagkita talaga sila sa personal o di kaya naman baka naglalandian lang sila online? Yun na nga po, sir. Eto nga po, may ebidensya po ako dito na siya mismo, yung asawa ko po mismo na nag-send sa akin na, ito anya yung ebidensyang hinahanap mo. Teka lang, siya mismo Yes po. nagbigay sa'yo ng ebidensya? Anong Apo. meron doon? Yung picture po nila, tapos yung pag-uusap na tayong dalawa lang dito sa motel. Ano kayang ginagawa natin dito? Nag-uusap lang. Ha ha ha. Yung kabit na matapang na nagtag sa legal. Okay. Yung po yung chat sa akin. Siya mismo nag-send sa'yo? Ba't Yes niya isa-send sa'yo yun? Di ko po alam, sir. Sir Albert, kasi ako nagtataka ako, no? Bakit naman umabot sa punto na gagawin niya ito at siya pa mismo yung magsisend sa'yo ng litrato? Sir, hindi nyo naman po siguro, sinasaktan nyo ba si Mrs.? Sagutin mo. No po. Hindi. Ma'am Leah, magandang hapon po sa inyo. Kayo daw po, meron palang ibang karelasyon na kasama nyo pa raw sa isang motel. Ano pong masasabi nyo doon? Mga kaibigan ko po yan. May mga kasama po ako. Hindi, kasi pag sinabi mong mga kaibigan mo yan, tinutukoy mo madaming tao. Pero kasi sir, madam, bakit parang Pero po, ang nakikita ko, dalawa lang kayo? Nagpa-picture lang po kami, nung kaming dalawa lang po. Pero yung mga group picture po, wala po kami. Pero ma'am, ganun po ba talaga kayo? Talagang nakikipagkita kayo with your friends sa isang motel, Ma'am Kasi Leah? po, bagong dating po ako noon, nagtagal po magpahinga kasi pagod po ako sa biyahe. Tapos po, usap-usap kami ng mga kaibigan namin, magbanding-banding po kami. Medyo Doon po, inconsistent ka nag-inom po doon. Kung pagod ka na, kaya nagmotel ka, ibig sabihin magpapahinga ka. Kung nagtawag ka pa ng makakasama para magbanding-banding kayo, baka hindi ka na relax noon. Kasi po, nakapahinga naman po ako ng pangalawang araw po kasi nag-stay po ako sa Manila ng 2 araw. Okay. Pero madam ha, ganito. Kasi hindi rin naman natin ma-blame ang inyo pong mister kung bakit siya nagdududa doon sa litrato na yon at doon po sa inyong paliwanag. Eto po ba talagang si Sir Jeffrey madalas ninyong nakakasama sa mga motel? Hindi po. Kasi po, nasa ibang bansa po ako, nagka-chat-chat po kami niyan. Pero po, nung nahuli kami ng asawa niya, tinigil ko na rin po kasi buntis yung asawa niya po. Nahuli? Nahuli kayo ng misis niya. Aba, Hindi po, sa TikTok lang po.
Yun nga, no, nahuli ka sa TikTok na ano, Nagka-chat lang po kami. Magka-chat. yung gamitin mo yung Opo, term na nakita. nahuli ka, ibig sabihin, parang may maling ginagawa. Yes May po. tinatago, Diba? attorney. Oh, kasi kung ako may ka-text, tapos sinabi ko na, tingnan mo tong text, hindi, ang definition nun is hindi mo ko nahuling may ka-text. Yeah. Okay? Nalaman mo lang na may ka-text akong iba. Mm. Okay? Kasi wala namang masama. So, ano pong sitwasyon nitong tong Jeffrey at nung kanyang misis? Nagsasama na po ata sila kasi nagbuntis na rin po yung girl. Buntis pala? Ba't nagkita pa kayo nung April? Sabi mo, December, wala na kayo? Yun ang ipaliwanag mo. Bakit nandiyan kayo sa motel? Group lang, tapos sasabihin mo sa kabit mo na tayong dalawa lang sa motel? Ano kayang ginagawa natin? Nag-uusap lang? Ikaw naman, no? Teka lang ha, Madam Leia, gusto ko lang din maliwanagan. Kung gusto niya lang din naman pala mag-banding-banding, bakit hindi na lang sa isang restaurant? O kung nasa hotel kayo, bakit hindi na lang pwede sa lobby? Bakit nila kailangan umakyat doon mismo sa kwarto ng motel? Nang silang dalawa lang. Na silang dalawa lang, yung nagpa-picture daw. Na magkadikit ang muka. Alright. Nung nahuli with the missus. Ano ba talaga gusto mo? Kasi itong bata, sila ang nag-udyok sa akin na ireklamo ka na dito sa tulpo. At yung kabit mo, siging chat pa sa akin hanggang kahapon na hindi daw siya natatakot na tulpo ko siya. Ba't kayo nagtungo dito? Ito po ba ay dahil gusto nyong ayusin yung pagsasama ninyo? Tanggap mo ba? Tatanggapin mo pa rin po ba itong si Ma'am Leia? Of course, no, dinedenay po niya no, yung mga pangyayari na yon. As of now po, kinausap ko po yung mga bata at ang sabi, hindi na daw pa. Kasi lulukuhin ka at lulukuhin ka pa rin yan. Nung mga bata nagsabi Yes ito? po, kahit Ilang taon po na yung- itong mga batang to? 16, 15, tapos 10. Nakakapag-isip na. Yung isa po kasi, 7 years old pa lang. Apat na mga bata. Yes po. Okay. Ma'am Leia, eto po, no, narinig nyo naman po si Sir Albert, no, ipinapagbigay alam niya sa inyo, eto, galing daw mismo sa inyong mga anak. Anong masasabi niyo po doon? Alam pala nila. Yes po. Kasi alam po nila, kasi noon, nagsasaksak na po talaga ako. Pinapunta niya yung nanay tsaka tiyuin niya, yung pumunta lang yung tiyuin. At nakita ko pa po sa message niya na, oy, sininyoan niya, magsasaksak na, may kutsilyo nandun sa kwarto. Ha, ha, ha. Kasi po, noon, na-open pa namin yung Facebook account namin. Palitan po kasi kami. Ngayon hindi na. Ngayon, hindi na. Kasi yun na nga po. May ano na. Okay. May something na po. Ma'am Leia, ito po, ano pong masasabi niyo po doon? Gusto niyo pa rin po bang ayusin itong relasyon po ninyo ni Mister? Ano po, hindi na po. Para na lang po sa mga bata. No? And I suppose, ang ibig sabihin niyan is kailangan magkaroon kayo ng agreement patungkol doon sa suporta, visitation, communication doon sa mga bata. Diyan po sa communication ng mga bata, ayaw siyang kausapin. Pero, inaanyo niya sa akin na ako daw yung may ayaw na ipakausap po yung mga bata. Pwede po magsalita yung mga bata. Kung ayaw ng mga bata, hindi rin natin sila mapilit. Opo. Kasi po, Okay. nagsabi po kasi yan noon na mas masaya siya sa kausap niya kaysa sa amin. Sinabi niya po yan, yung bata po hindi lang against you, makakapag- pati na rin sa mga bata. Yes po, yung bata po, yung isang kong babaeng kasama, makakapagsalita po dyan, kaso bawal nga po, makikita siya sa live. Okay. Ma'am Leia, kayo po ba ay handa na makipag-agree dito kay Sir Albert patungkol na lang sa suporta dun sa mga bata? Yes po, yes po. Yes po, sir. Oo, kasi ma'am, alam naman po natin, no, may mga pangangailangan yung mga anak po natin. Kahit na hindi na natin maayos tong relasyon yung mag-asawa, ang ayaw lang namin dito is baka mapabayaan yung mga bata. Ikaw na ngayong agrabyado dito sa nangyari, sabi mo, mini-message ka pa na talagang parang tinapang-tapangan ka pa, Opo. nung yabangan ka pa sa ata. Sinasabi pa nga po, kabit lang ang malakas. Sabi? Yes po. Pero if ever, kung makikita po ng inyong misis na babalik siya sa inyo, ito po ba tatanggapin pa ninyo? As of now po. Sa ngayon, hindi pa. Kasi grabe pong depressed, stress, nawalan po ako ng trabaho nang dahil sa picture nila. Apektado po lahat ng aspeto ng inyong buhay. Yes po. Sa pamilya, sa trabaho. Opo. Tapos nalaman ko pa po na may binili pa lang na bahay. Sir, matagal na po yung trabaho po. Inaasa niya po lahat sa akin. More than 2 years po ako dito sa abroad. Lahat po ng
sahod ko, binibigay ko sa kanya, pinapadala ko sa kanya. Halos wala sa akin matira. Kahit pambili ko ng Filipino foods, hindi ako makabili. Kahit gusto kong kumain, padala ko lang lahat sa kanya. First employer ko po. Kahit ako, sinasaktan. 3 months, tiniis ko po yun. Niisip ko makapadala sa kanya. Araw-araw ko sinasaktan. Anong sabi niya sa akin? Wala siyang pakialam sa sakripisyo ko. Ginawa mo kasi binaboy nyo ako eh. Kung hindi nyo ako binaboy, hindi ako magkakaganito. Kayo ang punot dulo nito. 2 years, more than 2 years. Oh. Kan sabi ko sa iyo, si mama dyan muna sa bahay para matulungan mo ako. Anong sabi mo, hindi na. Kasi Ano mo magtrabaho? Kasi tamad ka. Idasa mo lahat sa akin na obligasyon. Anong na sabi dapat mo kita. sa akin nung bago ka umalis? Nung nandyan ka sa wag ka magtatrabaho kasi baka mapabayaan mo yung mga bata. 2 beses ako sa'yo nagsabi magtatrabaho ako. Ayaw mo. Wala akong tinatulong sa'yo. Anong Ang wala? sabi ko, Wag ka tulungan mag-deny. mo ako. Sinungaling ka eh. Wala akong sinungaling. Dahil ako mahirap kumita ng pera dito sa abroad. Alam ko. Nag-out ako ng alas 4 sa madaling araw. Gigising ako ng 5:30. Bakit ikaw stress? Depressed? Bakit ako stress sa trabaho? Stress sa inyo? Ano kasing pinaggagawa mo? Ba't nang lalaki ka? Yun ang pinupunto ko ngayon. Kung sana wala kang lalaking ganyan, pamutil-mutil pa kayo, sana wala tong gulo na to. Hindi ako dito aabot. Ito, gusto nyo, hindi kayo takot na matulpo. Ito, nagdesidido ako kahit paso ang lisensya ko, kahit paso ang motor ko, pumunta ako dito para ipakita ko sa inyo kung anong hinahanap nyo. Ngayon sasabihin mo, sakripisyo. Sakripisyo ko sa mga anak ko, nakikita mo? Tapos sasabihin nyo ng nanay mo, ginagawang kong masama yung bata? Sakripisyo mo, sakripisyo ko. Excuse me, ang sabi ko kay Ate Lorna, kasi babae yung anak ko, pag maliligo, wag mong isasama. Dahil sabay kayo naliligo. Babae yan. At saka may history ka sa barangay natin May history ka sa barangay natin. Asan yung history? Ilabas mo lahat ng ebidensya na yan. Sa barangay natin. Sige. Asan? May record ba ako doon? May record Sige, ako. kung sino mo napagsabi sa barangay, kung sino pinapakitaan mo ng ari mo. Oy, kung nakita man ako dyan, papaliwanag ko sa'yo. Kung nakita man ako dyan, bakit? Tinawag ko ba sila? Bakit kita sa may bintana? Bakit pinapakita mo? Ano yung mga dalaga? Sa loob kung totoo man yan, alam mo, pag ako naiihi, pag madaling araw na, umiihi talaga ako sa may bintana. Tapos gagawa nyo ng issue? May CR, di ba? Dumating ba? Hindi na kita, 2-3 dalaga. Ikaw kaya, naiihi na kung ikaw ang lalaki. Teka lang ha. May allegation po no na kayo po ay may record daw sa barangay. Ipapacheck din naman natin yan. Yes po. Okay? In fact, mas mabuti na rin dito, we will also communicate with the barangay officers para kung may pag-uusap sa inyo, doon na lang, I mean with their participation na din. Yes okay? po. I understand, nasa ibang bansa si ma'am. So, ibig sabihin, yung sa tawag, isama na rin natin sila. Okay? Opo. Para maganda yung magiging pag-uusap. Opo. Okay? Pero sir, una sa lahat, 2 things. No? Number 1, yung motor mo, ipapalisensya na natin, wag mo namang gagamitin yon kung wala kang lisensya or wala kang rehistro. Opo, Okay? kasi Number 2, sir, wag ka namang umihi sa bintana na kung may mga taong nandoon. Diabetic po kasi ako, madalas po talaga ang ihi ko. Okay? Hindi, still, sir. Okay? Kaya tingnan mo, yan tuloy yung binabalik sa inyo. Okay? Pero other than that, Ma'am Lea Salem, gusto lang po naming maging malinaw, Hindi po namin minamaliit yung mga sakripisyo po ninyo dito sa pamilya po ninyo, no? Yes po. Si Sir naman, nabanggit naman niya talaga kanina na yung mga panggastos nila nanggagaling din naman po sa inyo, no? Kasi after all, kayo po ay nasa Kuwait, kayo po ay nagtatrabaho, nagre-remit naman po kayo dito sa mga anak po ninyo, no? Hindi po namin itinatanggihan na talaga may tulong kayo, may suporta po kayo sa mga bata. Pero ganun pa man, hindi pa rin po naging rason kailanman kung ikaw ay naging mabuting ina, ay pwede mo nang gawin lahat against naman sa inyong asawa. It does not work that way. Wala naman kaming magagawa kung talagang ayaw nyo na. Okay? Pero for the kids, doon po kami mamamagitan. Gusto namin kung ano pong maayos na agreement po ninyo for the kids, sir. Sinasabi, tamad ka raw, no? Siyempre, hindi mo naman pwedeng ipasagot lahat kay madam. Yes. Okay?
Kasi yung obligation naman to support, hindi lang naman obligasyon ng isang magulang, no? Both parents yan. Ma'am Leia, ha? Birthday po pala ng anak po ninyo bukas. Yes. Baka may mensahe po kayo dito sa anak po ninyo. Sige. Happy birthday, baby. After po nitong pag-uusap po natin, we will coordinate with you, no? And sabi ko nga po, with the help na rin ng barangay. Okay? Para maging maayos ang inyo pong pag-uusap. Okay? So, sir, sabi nyo nga, no? Kayo pumunta dito. Kasi concern na lang po kayo para sa mga bata. Opo. Okay? So, ilagay natin sa sa kasulatan. Yes po. Para later on, hindi nyo na kailangan. Kasi baka the more na mag-usap kayo, lalo lang kayong Opo. Kasi mag-aaway. binalgar niya na nga po yung sapaw na usapan namin. Di niya nasusunod. Ayusin po natin this time, sir, ha? Apo. I-monitor naman po natin.